pisaw, malayang daigdig ng kawalang malay. I am but a small voice, I am but a small dream, the fragrance of a flower in the unpolluted air. Ronald goes to the National School for the Blind, traveling 70 kilometers every Monday to get to Manila. He returns to his home in Tagaytay on weekends. He is 14 years old, the eldest of 7 children. Secure in the familiar surroundings of his simple home, Ronald is content in the company of his loving family and keeps himself busy helping his father in the field. Pitong taon pa lang si Ronald nung makilala namin siya. Tapos halos hindi na siya makakita noon. So napagdesisyon na namin na mangalap ng pera para ipadala siya sa school ng mga bulag. Di naglaon, tuwan-tuwa kami kasi natuklasan namin na isa pala siya sa mga outstanding students sa school nila. Tapos doon na nagsimula yung pagtulong namin sa maraming bata dito. Hanggang sa dumami na ng dumami. Balita ko, nanalo ko sa contest. Kahapon po. Anong contest ba yun? Reading and writing. Salamat po. Anong pakiramdam mo nung nanalo ka? Masaya kasi marami pumapalakpak. O talaga? First time mo bang nanalo sa ganun o? First time ko nanalo at saka first time na sumali. Pag-asa means hope. Pag-asa is also the name of our social center in Tagaytay. For indeed, it is hope that we would like to give to Ronald and to all the other children and families who live in the area. Gusto ko po mag-aral para po matulungan po ang mga pamilya ko. I remember during those time, there were 3 poor children who were roaming always the street of Tagaytay. And they were always coming to our place, asking for food, asking for clothes. And so, we decided to help them. Because I am a teacher, I volunteered to teach them. And I was given this room. It was a stock room of a carpentry shop. Ako ay may lobo, lumipad sa langit. Now on its 7th year, the Pag-asa Center currently handles 345 children, 4 to 17 years of age. All are part of the Adoption at a Distance program. They are sponsored by friends and members of the Focolare movement worldwide. Nakita ba lahat dyan? Private donors from Italy, Germany, Great Britain, Japan, and other countries also support Pag-asa. They send funds necessary for the schooling and subsistence of the children and their families. The Pag-asa Social Center shares the same vision of the Focolare movement, and that is to make of the entire humankind one family. And the center tries to do this by transmitting the love of God, which is immense and personal, to each one. The center tries to help the families build better homes, to provide the children with education, but especially to help the people reacquire their dignity and to help them help themselves. Hands together. Hands together. The Filipino people have a deep-seated Catholic faith, which is transmitted to the children at a very early age. Make me loving as I should. Amen. Here at the Pag-asa Center, they are encouraged to practice their faith in their day-to-day activities. Tuwing Biyernes, kinukuha namin ang Dice of Love. Dito nakasulat ang iba't ibang paraan upang may sa buhay ang pagmamahal sa kapwa. Halimbawa, mahalin ang kaaway, maunang magmahal. Nihagis namin ang dice, binabasa namin ang nasa ibabaw ng dice. Magmahalan tayo. Tapos nagbabahagi ang mga bata kung paano nila isinasabuhay iyon. Sa school naman, sa school. Hindi ko po inaaway ang kaklas ko. Wow, very good. Excited na naman ang mga bata dahil ngayon, malapit na naman ang Pasko. Eto nga't gumagawa sila ng mga greeting cards para sa kanilang mga sponsor.
Tuwing araw ng Pasko, nagkakaroon sila ng pagkakataong magbahagi ng talento gaya ng pag-awit, pagtula, at paggawa ng mime upang ipakita sa mga magulang at kaibigan ng pag-asa. Dito nila nakikilalang mabuti ang isa't isa at makikita mo talaga yung nagkakaisang pamilya. We regularly report to our sponsors about the personal development of our children and their families. Much of the time, we translate their letters, send report cards, pictures, and medical data. Twice a year, we also send a general update on our activities. At our staff meetings, we go over the beautiful letters we receive from our sponsors. It is very encouraging. It shows us how much they support our hopes for a better life for our children. Tagaytay lies 60 kilometers south of Manila. It remains a rural agricultural region where the main source of livelihood is growing pineapples, coconuts, and bananas. The farmer does not own the land he tills. Much of the profits from the produce goes to the landowner. Quite often, the farmer barely earns enough to provide his family with the basic necessities. At times, this means that education for the children is out of the question. Ba't pagpapaaralin pa naman natin ng mga bata ay katulong ko yan dito. Masaya kami dito. Nagtutulungan. Pagkaraan ng kaunting panahon, aming napag-alaman na kailangan namin makipag-ugnayan sa mga magulang upang ipaalam sa kanila na mahalaga ang pagpasok ng mga bata sa paaralan. Nagsimula kami bumisita sa bahay nila, pinakinggan ang kanilang mga karaingan, at nagsimula dito ang aming pagkakaibigan. Unti-unti, nakuha namin ang tiwala nila. Aming sinimulan ang pakikipagpulong sa mga nanay at sa mga tatay, at dito napapag-usapan namin ng mga problema at nagkakatulong-tulong kami upang bigyan ng kalutasan ang kanilang mga suliranin. Maaring sabihin na ito'y isang walang katapusang paikot-ikot lang ng mga paghihirap. Subalit ang mahalaga doon ay naibalik ang kanilang dignidad at ang kaganapan nila bilang tao. Una sa lahat, bilang mga magulang. Poverty has been with us for a long, long time. And so it has brought about what we can call a culture with all its negative consequences. Like, for example, cheating or stealing or drugs, alcoholism, that also leads to violence. Here, when we meet with the mothers, there is a very lively exchange of experiences. And we try to let them think what it really means to be a father and a mother. Because they understand little by little that it's love that educates and not physical punishment. And they become aware of the effects of their actions on the development of the child. And actually, it starts from the womb. Many of our children live with their families along the steep hillsides surrounding Pag-asa Center. Proper hygienic facilities are often lacking, so we provide loans to allow the families to build a toilet and septic tank. We have known Romy and Dina's family for almost 6 years. Hindi talaga mawala sa amin mag-asawa yung medyo hindi kakasundo, pero dadaan yung magdamag, wala na kasi. Kaya pag basta nayapos ko siya, nayapos ko na siya, sabi ko sa kanya, yung minsan, sorry. Pero medyo Dalang sabihin sa akin ng sorry. Niyayakap mo lang ako, kaya siyempre alam ko na. Yan. Oh, si Papa, sasabihin naman ni Jericho, ay si Papa, si Mama, bati na, ganun. Kaya nararamdaman ko na masaya na din yung mga anak ko pag kami yung magkabati na kami. Ang hinahangan namin, makatapos sila ng pag-aaral. Tutuwa ako kasi bata pa sila, meron silang ambition na ang gusto ni Lenlen, gusto niya maging fine arts. Meron pa siyang madre. May nurse pa siyang sinasabi. Yun naman si Jericho, gusto niya raw magpare. Pero hindi dito sa atin sa Pilipinas. Ang gusto niya sa Japan. Yun ang gusto niya. Proud na proud kami sa mga anak namin. Aming napag-alaman din na ilan sa mga bata ang hindi nakarehistro sa munisipyo dahil hindi pa kasal ang mga magulang nila.
humingi kami ng tulong sa mga ibang opisyal ng City Hall at dito sinuportahan nila ang aming mga gawain. Tinulungan nila kami sa mga papeles at sa mga dokumentasyon. Sa ngayon, kami ay nakapagpakasal na ng 20 pares. The Pag-asa Center provides jobs for some of the parents belonging to the less fortunate families. A group of mothers are in charge of the daily preparation of some 200 meals, which they deliver to 2 local elementary schools where the Pag-asa children are enrolled. Miling and Doris do the gardening and maintenance of the Pag-asa Center. At unang-unang naramdaman ko dito na para sa akin ay maganda yung pagkapasok ng mga ano ko sa adoption at saka yung pagkapagtrabaho ko dito sa Focolare, nabigyan ako ng magandang idea kung paano ko patatakbuhin ang aking pamilya sa tamang paggalaw at pagrespeto sa mga anak, mga asawa. Ako, wala akong pinag-aralan pero hindi ko para dadama sa kanila yung ako'y walang pinag-aralan. Kundi pipilitin ko ang sarili ko na habang kaya kong mabigyan sila ng magandang kinabukasan, pipilitin ko makapag-aral sila. Among the services offered by the Pag-asa Center is a discount store. It provides rice, sugar, milk, and school materials at very affordable prices. A team of medical volunteers visits the center periodically, providing free dental treatments, prenatal checkups, and maternal child care. Children and adults can avail of a complete physical exam and free medicines. The Pag-asa Social Center presently occupies the ground floor of a youth center. We plan to buy out the entire building in order to expand our services to include a dental and medical clinic and a library. There will be also a dress shop where mothers who wait for their children attending the daycare classes can derive income. This needs a lot of capital, and we trust in the solidarity of many who have given so generously in the past and continue to do so. The verdant hills and fresh climate of Tagaytay provide a perfect setting for holiday homes and exclusive sports and leisure clubs. It is a milieu often oblivious and unaware of the misery that lies hidden in neighboring hillsides. Nung hindi pa ako bahagi ng Pag-asa Social Center, yung pagtingin ko sa pagkakalkal ng basura, parang normal na pamumuhay lamang. Ngunit nung nagkaroon ako ng pagkakataon na talagang pumunta doon, saka tumungtong sa basura, saka nakilala ko yung mga pamilyang nakatira doon. Doon ko nararamdaman na yung mabuhay pala sa basura, hindi pangkaraniwang pamumuhay. Kumusta naman yung buhay natin dito ngayon? Maayos naman, kahit paano kakaraos din sa araw-araw. Beyond the door, there's peace, I'm sure, and I know there'll be no more tears in heaven. Maruming kapaligiran, masangsang na amoy. Paano kaya nabubuhay ang mga tao dito? Lalong-lalo na yung mga bata. Ang kalusugan nila, may pag-asa pa ba sila? Sa aking pananatili dito, unti-unti kong nararamdaman yung malalim na pagmamahal sa kanila. Saka yung paghanga na rin. Kasi sa halip na gumawa sila ng masasabi nating karahasan o pandaraya sa ibang tao, napatunayan nila sa sarili nila na kaya nilang mabuhay, kaya nilang itaguyod yung pamilya nila sa pagkakalka lamang ng basura. Maitaguyod lamang yung kinabukasan ng mga anak. Anong grade na ba si Jimboy? Grade 3 pa lang yan kasi nagbalik yan eh. Dahil noong unang maliit pa yan, kaya hindi nakapag-aral na maliit pa kasi nagkakasakit lagi yan. Dahil maagang nawala yung inan niya. Kaya araw-araw siyang pumapasok kasi doon ko na pinatuloy sa kapatid niya
para malapit na siya sa paaralan, hindi na maglalakad ng papunta rito sa amin. Kasi kung dito sa amin, napakalayo. Dahil kung ganitong tag-ulan, napuputikan din yung uniforme niya pagdating doon sa itaas kasi nagtitilansik yung kwan dito. Naputi kasi. No cross or hardship seems to daunt their hope for a better future. They are able to express joy and gratitude to all who come to the center to share their time and friendship. 世界中どの国でも全ての子供には夢を持つという権利がなければならないと僕は思います。残念ですけれども、フィリピンには貧しさのために夢を持つということに希望を失いかけている子どもたちがたくさんいます。だからパガサの子どもたち、そして世界中の子どもたちには本当にどんなに貧しくても夢が叶うまで希望を捨てずに生きていってほしいと僕は思います。そして私たちも一つになって愛を生きたいと本当に思っています。We are